O Diyos, Ama namin, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Bigyan mo kami ng malakas sa pananampalataya upang kami ay makaunawa ng iyong mga kalooban. Napakarami ng iyong kalooban sa buhay namin, sa buhay ng iglesia. Paano namin maiintindihan ang mga espiritual na realidad kung ang mga pisikal na realidad ay hindi namin naiintindihan at hindi namin ginagawan ng maayos na paggawa. Salamat po sa iyong biyaya sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming samot dalangin. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay nasa Matthew chapter 8 verse 1. At pagkatapos, itutuloy natin ito sa chapter 9 verse 35 hanggang 38. Sapagkat ang titignan natin ngayong umaga ay dalawang chapter. Bago natin ito titignan sa maliliit na bahagi. Chapter 8 verse 1. At nang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. Chapter 9 verse 35. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupang walang pastor. Na magkagayoy sinabi niya sa kaniyang mga alagad, katotohanang ang anihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Yung chapter 3 hanggang 7 ay bumubuo sa ikalawang pangunahing bahagi ng ebanghelyo ayon kay Mateo. So tapos na tayo doon. Sa chapter 3 hanggang 7, isang bahagi yan. Doon isinalaysay ni Mateo ang pagsisimula ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo mula sa pagbabautismo kay Juan, sa pagtukso sa kanya sa ilang, hanggang sa pagpormal niyang pagpasok sa malawakang pangangaral ng Ebanghelyo. Dito rin maingat na iniayos ni Mateo ang buod ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang kanyang pinaniniwalaan? Ano ba ang kanyang aral? Ano ba ang dapat isabuhay ng kanyang mga tagasunod? Makikita natin yung chapter 3 hanggang 7 ay foundational ang pagdating ng paghahari ng Diyos. Makikita natin dito ang pattern na paulit-ulit sa buong Book of Matthew. Na ang unang bahagi ay magkakaroon ng naratibo tungkol sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Chapter 3 hanggang chapter 4, yan ay ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos susundan niyan ng mahabang pagtuturo, chapter 5, chapter 6, chapter 7. Ganyan nakabalangkas ang bawat bahagi. Kahit dito, sa ikatlong bahagi, sa chapter 8 hanggang chapter 10, makikita mo dito na ganoon din. Ang chapter 8 hanggang chapter 9
ay naratibo ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At yung chapter 10 ay pagtuturo naman niya sa mga alagad na kanyang isinugo. Ganon isinaayos ni Mateo ang kanyang ebanghelyo. Dito sa chapter 8 hanggang 10, isinalaysay ni Mateo ang pagsikat ng Panginoong Hesukristo dahil sa mga himala na kanyang ginawa. Dahil dito, kinakailangan ng mga dagdag na manggagawa para sa lumalawak na ministeryo na nauwi sa pagkakasugo ng 12 apostoles. Kahit naman sa negosyo at trabaho, ganun din. Kung hindi tayo magdadagdag ng manggagawa, hindi natin maaabot ang malaking gawain. Of course, yung klase ng manggagawa ay importante rin. Dito tayo sa paksa natin ngayong umaga, ang paglawak ng ministeryo ng hari. Ang paglawak ng ministeryo ng hari. Dito sa verse 1, at nang siya'y bumaba mula sa bundok, nakita natin na ito ay pagpapatuloy ng naratibo doon sa nauna, sa verse 28 hanggang verse 29 ng chapter 7. Siya'y bumaba sa bundok, sapagkat sa chapter 5 verse 1, umakyat siya sa bundok para magturo. At natapos siya sa chapter 7 verse 28. Sinundan siya ng maraming tao na yung mga taong sumunod sa kanya, yung mga nangatilihan sa kanyang aral. Ang mga sumunod sa Panginoong Hesukristo ay yung nakakita ng kapamahalaan sa kanyang turo. Yung mga sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, bago pa man nila masaksihan yung malawakang paggawa ng himala ni Kristo, sumunod na sila sapagkat nakita nila ang kaibahan ng kanyang aral sa mga eskriba. Ang aral ng Panginoon ay hindi lamang nagpapatalino, ito ay nagbibigay ng aplikasyon. Ang aral ng Panginoong Hesukristo ay hindi pwedeng papakinggan at pagkatapos hindi sasabuhay. Sapagkat ang aral ng Panginoong Hesukristo ay humuhubog ng buhay. Aminin natin, may mga simpleng bagay na nakakalimutan natin. Isa lang ang dahilan, hindi pa natin yon buhay. Ang mga simpleng bagay na nakakalimutan natin, hindi yon parte ng ating natural na pang-araw-araw na pag-iisip at gawain. Kung kaya't sinabi ni Santiago, huwag tayong maging mga makakalimutin na mga tagapakinig at pagkatapos hindi magsasagawa. Mga makakalimuting tagapakinig. Kaya sinundan dito sa chapter 8, ipinakita ng Panginoon na higit pa sa pagiging doktrina ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo na ang salita ng Panginoong Hesukristo magiging batayan ng huling paghuhukom. At ito ay nakakaalam at ng iniisip at binabalak ng tao, at ang salita ng ating Panginoong Hesukristo ay nakakaarok at umaabot sa pinakamalalim na kalagayan ng puso. Gayunpaman, ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kapangyarihan ng kanyang salita sa ibang kaparaanan dito sa chapter 8. Maraming mahuhusay na nagtatalumpati sa kasaysayan ang nagpapakilos ng mga tao na kanilang naimpluwensyahan, subalit hindi sa mga bagay na walang damdamin o pag-iisip, lalong-lalo na sa mga supernatural na elemento. Dito sa chapter 8 hanggang 9 ay ipinakita ng Panginoon ang kanyang mas malawak na kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. At meron tayong limang paraan na ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kapamahalaan ng kanyang salita. Una,
Ang Panginoong Hesukristo ay may kapamahalaan sa mga karamdaman. Pinagaling niya ang isang kitungin. Sa chapter 8, verse 2 hanggang 3, lumapit sa kanya ang isang kitungin at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabing, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nalinis ang kanyang ketong. Sa panahon noon na ang mga ketong ay pinandidirihan sapagkat ito ay sakit na wala pang lunas nung panahong yun. Kapag ikaw ay nagkaroon ng ketong, ikaw ay hinatulan ng mamatay. Subalit ang Panginoong Hesukristo sa Kanya lamang ibig, pagkaibig, sa Kanyang kagustuhan, ng Kanyang sinabing, ibig ko na ikaw ay malinis, ay nalinis ang ketong. Makikita rin natin ito sa chapter 8, verse 5 hanggang 8, nang pinagaling niya ang alipin ng isang senturyon. Pagpasok niya sa Capernaum, may lumapit sa kanya ang isang senturyon, na sa kanya'y namanhik at nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako, at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Tumalon tayo sa verse 13. At sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad. At ayon sa iyong pananampalataya, ay gayon ang sa iyo'y mangyayari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. Ipinakita rito sa himalang ito na ang Panginoong Hesukristo hindi niya kailangang kaharap niya yung taong kanyang pagagalingin. Maaaring malayo ang distansya, subalit sa salita lamang ng Panginoon, ang taong ngayon ay kaya niyang pagalingin. Of course, pinagaling din ng Panginoon ang biyanan ni Pedro, verse 14 hanggang verse 15. Pinagaling din ng Panginoon ang babaeng dinurugo ng 12 taon na naubos ang kayamanan ng babaeng ito sa mga manggagamot. Basahin natin sa chapter 9 verse 20 hanggang 22. Isang babaeng inaagasong may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. At panghuli, pinagaling niya ang 2 lalaking bulag. Chapter 9, verse 27 hanggang 30. Pagkaroon doon ni Jesus ay sinundan siya ng 2 lalaking bulag na nangagsisigaw at nagsasabi, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito. At sinabi nila sa kanya, Oo, Panginoon, na magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinabi, alinsunod sa iyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa iyo, sa inyo at nangadilat ang kanilang mga mata. So ipinakita rito na ang Panginoong Hesukristo ay may kapamahalaan sa mga karamdaman. Mga karamdaman na nung panahon na iyon ay wala pang kagamutan. Lalo na ang pagpapagaling ng mata. Noong panahon yun wala pang operasyon. Pangalawa, ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapamahalaan sa masasamang espiritu. Sa chapter 8, verse 28 hanggang 32, pinalayas niya ang mga demonyo mula sa 2 lalaki sa Gadara. Basahin natin. Nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng 2 inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan, na totoong mababangis, na anupat
Sino may walang makakapagdaan sa daang yaon? At narito, sila'y nagsisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo? Ikaw na anak ng Diyos. Naparito ka ba, baga, upang kami ay iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan na maraming baboy na nagsisipanginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung kami palalayasin mo, ay paroonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy, at narito ang buong kawan ng baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. Pinalabas din ng Panginoon ng demonyo sa isang lalaking pipi. Chapter 9, verse 32 hanggang 33. Samantalang sila'y nagsialis, narito sa kanila'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo ay nagsalita ang lalaking pipi. At nangagtaka ang mga karamihan na nagsasabi, kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito? Ang pagpapagaling ng mga may sakit at ang pagpapalayas ng mga demonyo ay madalas magkaugnay sa sinaunang Israel dahil na rin sa kanilang naniniwala ang mga Hudyo na ang mga sakit ay gawa ni Satanas sa mga tao. Kaya sa chapter 8, verse 16 at 17, isinamarize ni Mateo, chapter 8, verse 16 hanggang 17, na ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagpapalayas ng masasamang espiritu ay katuparan ng propeta. Nang kinahapunan ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo at pinalayas niya sa isang salita ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. At ito ay pagbanggit mula sa Isaiah chapter 53 verse 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanlawan. At kung itutuloy natin yung basa sa Isaiah 53 na yan, makikita natin na sa kabila ng pagpapagaling ni Kristo, sa kabila ng pagdadala ni Kristo ng ating mga karamdaman, gayon may ating pinalagay siya na hinampas at sinaktan ng Diyos at tinalamhati. Kahit na dinala ni Kristo ang sakit ng maraming mga Hudyo sa panahon niya nang siya'y kanilang pinagaling, nang sila'y kanyang pinagaling, gayon pa man, hindi iyon naging hadlang para iwalang kabuluhan nila si Kristo. At siya'y kanilang dalhin para maipako sa krus. Ang pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo ay katuparan sa Israel na ang Diyos ay darating. Ayon sa sulat ni Isaiah 35 verse 4. Isaiah 35 verse 4, inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y mga pakatapang, huwag kayong matakot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti. May kagantihan ng Diyos. Siya ay paririto at ililigtas kayo. Kung magkagayo'y madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakikinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Pangatlo, ang Panginoong Hesukristo ay may kapamahalaan sa kalikasan. Ipinakita niya ito sa chapter 8 verse 23 na pagkalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat na anupat inapawan ang daong ng mga alon. Datapwat siya ay natutulog. At nagsilapit sila sa kanya at siya ay ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Kami nga'y mga mamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Na magkagayo'y nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat
at humusay na totoo ang panahon at ang mga tao ay nagtaka na sinasabi, anong tao ito na maging ang mga hangin at mga dagat ay nagsisitalima sa Kanya? Pang-apat, ang Panginoong Hesukristo ay may kapamahalaan sa kamatayan. Chapter 9, verse 18. Dumating ang isang pinuno at siya'y sinamba na nagsasabi, kamamatay pa lamang ng aking anak na babae. Datapwat halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Tumalon tayo sa verse 23. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno at makita ang mga tumutugtog na mga plauta at ang mga taong nagkakagulo, ay sinabi niya, magparaan kayo sapagkat hindi patay ang dalaga kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na ang mga tao ay pumasok siya at tinangnan niya siya sa kamay at nagbangon ang dalaga. Ang Panginoong Hesukristo ay may kapamahalaan sa kamatayan. Panglima, ang Panginoong Hesukristo ay may kapamahalaang magpatawad ng mga kasalanan. Chapter 9, verse 2 hanggang verse 8. Dinala nila sa Kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, anak, lakasan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi sa kanilang sarili, ang taong ito ay namumusong. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang kaisipan ay sinabi, bakit nag-iisip kayo ng masasama sa inyong mga puso? Sapagkat alinbaga ang lalong magaang sabihin, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka at lumakad ka. Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. At nagtindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Datapwat nang makita ito ng karamihan, natakot sila. At kanilang niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. Ang kapangyarihang magpagaling ng may sakit at bumuhay ng patay ay tandang nagpapakita na ang Panginoong Hesukristo ay may maladiyos ding kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Pinagdududahan nila ang Panginoon. Sino ba itong taong ito na magpapatawad ng kasalanan? Hindi baga, sa perspektibo ng tao, mas mahirap magpalakad ng lumpo? Hindi baga, mas mahirap na magpakalma na nag-aalimpo yung dagat? Hindi baga mas mahirap bumuhay ng patay? Sa makatuwid, kung sino man ang makaagawa niyan dito sa lupa, walang pagdududa na yan ay kapangyarihan ng Diyos. At siya rin, sinasabi ng Panginoon, siya mismo na gumawa ng lahat ng yan, ay tunay na may kapangyarihan din na magpatawad ng kasalanan sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, mga kapatid, yan din ang kasukdulan ng kanyang misyon. Pinangalanan siyang Jesus para iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At ito ang pinakadakilang himala sa lahat. Maaaring mababalit na nabasa natin sa banal na kasulatan na may mga taong pinagaling ang Panginoon sa kanilang karamdaman. Pero hindi natin pwedeng isipin na yung mga pinagaling ni Kristo ay hindi na magkakasakit uli. Maaaring pinakalma niya ang dagat, pero hindi natin pwedeng isipin na yung dagat hindi na babagyuhin uli. Maaaring bumuhay si Kristo ng mga patay sa kanyang ministeryo, pero hindi natin pwedeng sabihin na yung mga binuhay ni Kristo sa isang pisikal na kamatayan, hindi na uli mamamatay.
Subalit mga kapatid, huwag nating isipin na yung pinatawad ni Kristo mula sa kasalanan ay babalik sa pagiging makasalanan. Kung kaya't sinasabi ko na ang kapatawaran mula sa mga kasalanan na bigay ni Kristo ang pinakadakila sa lahat ng himala. At ang patunay ay nandun sa chapter 9, verse 9. Pagdaraan doon ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya ay nagtindig at sumunod sa kanya. At nangyari nang nakaupo na siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis. At ang mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Makakita mo na si Mateo, iniwan niya ang kanyang masamang hanap buhay. Sumunod siya kay Kristo. At hindi lang ganoon, inakay niya pati yung mga kasamahan niya dati sa kanyang masamang hanap buhay. Dinala niya lahat sa Panginoon. At alam natin si Mateo, siya ang sumulat ng ebanghelyong ito. At siya mismo ay nagpapatotoo na si Jesucristo ay tagapagligtas. At yan ang 5 paraan kung paano ipinakita ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, ang malawak na kapamahalaan ng kanyang salita. Paano pinalawak ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ministeryo? So pagbasa natin sa chapter 9 verse 35 hanggang 38, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Natapot nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastol. Na magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan, ang aanihin ay marami, tatapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo ang Panginoon sa Panginoon ng aanihan, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Paano pinalawak ni Kristo ang kanyang ministeryo? Una, sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo. Yan ang kanyang pangunahing gawain. Naglilibot siya sa bawat bayan at nayon na nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Pangalawa, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Paano niya ipinakita ang kanyang paggawa ng mabuti? Sa kanyang natatanging kapangyarihan ng pagpapagaling at pagpapalayas ng masasamang espiritu. Na mga sari-saring sakit na kanyang pinagaling at sari-saring karamdaman. Pangatlo, sa pagpapakita ng habag para sa Panginoon o ang paglilingkod ay isang utos ng Diyos na dapat inuunawa sa intelektual na pamamaraan. Subalit, hindi niya to ginawa na hiwalay sa kanyang damdamin. At ang damdamin ni Kristo sa paglilingkod ay habag. Sapagkat ang habag at katotohanan ay naglilinis, nagpapaalis ng kasalanan. Pangapat, sa pamamagitan ng pananalangin para sa mga kamanggagawa. Kahit ang Panginoong Jesucristo nakita niya ang kanyang limitasyon bilang tao. Kahit ang Panginoong Jesucristo nakita niya na kung siya mag-iisa ay kakaunti ang kanyang magagawa. Kung kaya tinuruan niya ang kanyang mga apostoles na manalangin na manggagawa ng mga katuwang. At saan nang gagaling ang pagnanasa ni Kristo ng maraming manggagawa?
Hindi dahil sa kanyang pangarap ng isang malawak na ministeryo. Ang ministeryo ay nandyan na. Ang pangangailangan ay nandyan na. Nanggaling ang pagnanasa ni Kristo ng katuwang sa kanyang habag sa mga tao. Kung naghahanap tayo ng oportunidad sa ministry, ang opportunity nandyan na. Naghahanap tayo ng ministry, ang ministry nandyan na. Ang maraming gawain sa ministry nandyan na. Pero kung hindi tayo mahahabag sa ministeryo, hindi ninyo makikita ang pangangailangan ng manggagawa. Dahil sa susunod na talata, yung mga tinuruan na manalangin, sila ang unang manggagawa. Chapter 10. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan din sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang sari-saring sakit ang lahat ng mga sari-saring karamdaman. At ang pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag ni Pedro at si Andres, etc., etc. Makikita ninyo na yung mga sinabihan ng Panginoon na manalangin, sila ang mga unang manggagawa. Sapagkat hindi matuwid ang pananalangin na hindi nauuwi sa aksyon. Kung ikaw ay mananalangin para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, ikaw sa susunod na kabanata, ikaw ang unang mag-aakay ng kaluluwa. Kung ikaw ang mananalangin para sa ikakaayos ng gawain sa susunod na kabanata, ikaw ang mag-aayos ng gawain. Kung ikaw ay nananalangin ng mga tagabalikat sa gawain sa susunod na kabanata, ikaw ang unang babalikat sa gawain sapagkat walang ibang ginagawa ang pananalangin, hindi natin nababago ang isip ng Diyos, kundi tayo nananalangin, binabago ng Diyos ang ating perspektibo at tinuturuan niya tayong umayon sa kanyang kalooban. So 4 na paraan kung paanong pinalawak ni Kristo ang kanyang ministeryo. Sa kanyang aral at sa kanyang paggawa, sa kanyang damdaming may habag at sa kanyang perspektibo ng pagsasanay ng mga kamanggagawa. Sa mga susunod na araw, bibigyan pa natin yan ng mas detalyadong pagpapaliwanag. Maaaring ang iisipin natin ngayong aplikasyon ay ganito, paano natin mapapalawak ang gawain ng Panginoon? Hindi yan ang aplikasyon ngayong umaga. Sapagkat kung gano'n ang aplikasyon natin ngayong umaga, ay baka magtanong tayo na mag-uumpisa na ba tayong magpagaling din ng mga may sakit? Mag-uumpisa na ba tayong magpalayas ng masasamang espiritu? Magpapatawad na rin ba tayo ng mga kasalanan? Papatigilin na rin ba natin ang mga kalamidad? Tandaan natin yung paglawak ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo ay may kinalaman din sa kanyang kasikatan. Kung ang pagpapalawak ng gawain ng Panginoon ng aplikasyon natin ngayong umaga, ay baka magkaroon din tayo ng isip na ganito, magsimula na tayong magpasikat, sapagkat kung hindi tayo sikat, walang makikinig sa atin. Hindi mga kapatid, dinala tayo ng banal na Espiritu sa bahaging ito, upang panoorin natin ang gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yung inumpisahan niya ay hindi na natin pwedeng umpisahan uli. Hindi tayo ang nagtatayo ng iglesia. Tayo ay bunga ng mga trabaho ni Kristo. Ang ating ginagaya ay yaon lamang mga prinsipyo na inumpisahan ng ating Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, dapat nating isipin, hindi tayo ang Kristo. Hindi tayo ang tagapagligtas. Hindi tayo ang kailangan ng mga tao. Hindi tayo ang kailangan ng mga bata. Tayo ay lilipas. Ang mga taong umaasa sa atin, isang araw mabibigo sila sa atin.
Pero si Jesucristo hindi nagbabago. Kung titingin tayo sa Kanya ngayon at makikita natin at iisipin natin na ang mga binasa natin sa chapter 8 hanggang 9 ay ebidensya na ang Kanyang salita ay makapangyarihan. Hindi lamang bilang doktrina, kung hindi bilang kautusan na kahit ang hangin ay sumusunod at kahit ang maliliit na mikrobyo ay Kanyang nasasaway. Nauna pa siya sa siyensya at sa pag-aaral ng medisina. Sa panahon ng walang kagamutan, ang salita ni Kristo ay batas. Siya ang tunay na nagpapalayas ng masasamang espiritu. At tama lamang sapagkat siya'y kinikilalang banal ng mga masasamang espiritu. Hindi tayo si Kristo. At sa buong buhay natin, hindi tayo magiging perpektong kagaya niya. Sa totoo lang, hiwa-hiwalay tayo. Hindi natin magagawa kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Totoo lang. Kaya nga't napaka-importante ng iglesia sa bawat Kristiyano, sapagkat ang iglesia ay katawan ni Kristo. Hindi ka pwede maging conforme kay Kristo mag-isa. Kailangang abutin nating lahat. Ayon sa sinasabi ng Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse 13. Hanggang sa abutin nating lahat, kita mo yung plural, ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Nakikita mo. Wala kang makikitang Kristiyanong conforme kay Kristo na hiwalay sa kanyang iglesia. Sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, kailangang abutin nating lahat ang kapuspusan ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit kahit marami tayong kapintasan, pag tayo nagsama-sama, ang nakikita dapat sa iglesia si Kristo. Sapagkat ang nagbubuklod sa atin pag-ibig, at ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasamaan. Yun ang dahilan kung bakit sa kalooban ng iglesia mayroong pagdidisiplina. Kagaya ng isang bato ay hindi maaaring maging kamukha ng isang gusali. Ganon din naman ang isang Kristiyano. At isasabihin kung may kasamang paninindigan, hindi siya maaari na maging kalarawan ng kapuspusan ni Kristo. Hiwalay sa kabuuan ni Kristo sa iglesia. Kung kaya nga't ang pinakadakilang himalang sinasabi natin ay ang pagtawag ni Kristo ng makasalanan. Hindi tayo si Kristo. At huwag na tayong mangarap na maghimala rin tayo at magpalayas tayo ng masasamang espiritu sapagkat hindi na yan ang panahon natin. Bagamat ang lahat ng yan ay nasa kamay ng Diyos, pero saliksikin nyo ang banal na kasulatan, walang nilagay dyan sa atin kung paano natin gagawin ang mga bagay na yan. Walang manual ang mga apostoles na iniwan sa iglesia kung paano magpagaling ng may sakit, ano ang mga paghahanda na kailangan gawin, paano magpapalayas ng masamang espiritu, paano maghahanda, yung mga tinatawag nilang exorcist. Walang doktrina ang mga apostoles na sinulat at iniwan sa unang iglesia, sapagkat kung meron, kailangan natin niyang matutunan. Subalit wala, tahimik ang banal na kasulatan. Isa lang ang alam natin, na ang ebanghelyo ni Kristo nagbabago ng buhay ng tao. Kaya nga, hindi naman pwedeng gamiting sukatan ang mga himala na ginagawa ng tao upang patunayan na mga ngaral nga siya ng Panginoong Hesukristo. Mayroong isang halimbawa niyan sa banal na kasulatan. Sa John chapter 10 verse 41 hanggang 42.
John chapter 10 verse 41 hanggang 42, may isang mangangaral na itinuring ni Hesukristo na pinakadakilang mangangaral, higit sa lahat ng mangangaral, higit sa lahat ng mga propeta. At yan ay si Juan Bautista. Anong sinabi? Anong sinabi sa kanya ng mga tao? Kung pubasahin natin yung konteksto sa verse 38, nang si Hesukristo ay pinagbalakang hulihin ng mga Hudyo, pumunta siya sa Jordan, kung saan siya binautismuhan ni Juan, at doon siya tumira ng saglit na panahon. And verse 41, at marami ang nagsiparoon sa kanya, sa Panginoong Hesukristo. At kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. At marami ang nagsisampalataya sa kanya, kay Jesus Christ doon. Kaya nga sa huling panahon, maraming magsasabi, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo. Panginoon, nagpagaling kami ng mga may sakit. Pero hindi yan ang batayan. Alam niyo yung sinasabi sa Matthew chapter 7 na sinasabi sa kanila ng Panginoon, di ko kayo kilala, mga manggagawa kayo ng kasamaan. Pero dito sa binasa natin, merong isang mangangaral na walang ginawang himala, hindi nagpakita ng tanda, pero lahat ng sinabi niya tungkol kay Kristo totoo. Sapagkat lahat ng nakarating kay Kristo ay nagkaroon ng katunayan na tunay nga na si Hesukristo ay tagapagligtas. At sila mismo nagpapatotoo na niligtas sila ni Kristo. Sa makatuwid, sa umagang ito, ipinakilala sa atin na ang salita ni Kristo ay may kapangyarihan sa karamdaman, sa kamatayan, sa masasamang espiritu, sa kalikasan at may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Isa lang ang intensyon para lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Pagtiwalaan natin ang Kanyang salita. Ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi sikreto. Maraming taong nakakita sa Kanya. Isipin mo, nung unang panahon na ang mga Kristiyano ay pinagpapapatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi mo ibibigay ang buhay mo sa isang bagay na alam mong hindi totoo. Libo ng mga tao ang pumayag na sila'y ipako sa krus, na sila'y balatan ng buhay at sila'y pugutan ng ulo, sapagkat hindi maitatanggi na ginawa ni Hesukristo ang lahat ng mga binasa natin ngayon. At hindi nagagawin ni Hesukristo ngayon yan sa ating kalagitnaan, sapagkat siya'y umakyat na sa langit. Tinapos niya na ang kanyang gagawin. Tayo ay nasa ibang panahon na. Nasa panahon na tayo ng paghihintay. Pero walang ibang intensyon kung hindi yung lahat ng ipinangaral niya sa atin sa chapter 5 hanggang chapter 7 ay panghawakan nating mahigpit. Sapagkat yung nagturo sa atin patungkol sa doktrina ng pakikipagkasundo, pag-iwas sa masamang pagnanasa, yung tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa paghahanap sa kaharian ng Diyos. Yung nagturo sa atin yan, kayang bumuhay ng patay. Kayang magpagaling ng sakit, kayang magpalayas ng masasamang espiritu, at higit sa lahat, kayang magpatawad ng kasalanan. Tandaan natin mga kapatid na ang dakilang himala ng Diyos ay tayo. Bakit? Sapagkat tayo'y mga gawa ng Diyos. Efeso 2:10, mababasa natin. Sapagkat tayo'y Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran.
Pag unang basa mo, iisipin mo na ito'y isang ordinaryong talata lamang na nagsasabi sa mga Kristiyano na ang layunin ng Diyos para sa atin ay gumawa ng mabuti. Pero tignan mo yung konteksto. Bakit kailangan ang Diyos ay lumalang ng isang bagong tao sa atin? Bakit? Sapagkat binasa na natin ito ng maraming beses, alam nyo na ang konteksto niya sa chapter 2 verse 1 hanggang 9, na ang tao ay patay sa kasalanan, na ang tao ay alipin ng sanlibutan, at ang tao ay nasa kamay ni Satanas. Kaya't ginagawa ng tao kung anong gusto ni Satanas at anong gusto ng sanlibutan, sapagkat siya'y patay sa kasalanan. Na ganoon ang ating buhay dati, na tayo ay walang pagnanasang makilala ang Diyos na buhay. Maaring relihiyoso tayo, pero hinahanap natin yung Diyos na papabor sa atin, hindi yung Diyos na magbabago sa atin. At nabasa rin natin dito na tayo noon ay namumuhay sa puot ng Diyos. Ngunit sinasabi sa banal na kasulatan, palibhasa ang Diyos ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig tayo sa atin. Bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo. Maaaring hindi mo yan nakita sa pisikal. Pero ang realidad, kung naranasan mo na binigyan ka ng Diyos ng bagong puso, yan ang pinakadakilang himala, sapagkat kung wala yan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang pinakadakilang himala, sapagkat ang kasalanan ay higit na malupit kaysa sa anumang sakit, unos at demonyo. Mas malala pa rin ang kasalanan. Pwede kang pumunta sa impyerno na kumpleto ang kamay mo at paa mo at mata mo. Sinabi ng Panginoon, kung ang mata mo nakakatuysod sa iyo, dukitin mo, kaysa pumunta ka sa impyerno na buo ang mata mo. Kung ang kamay mo nakakatisod sa iyo, putulin mo, kaysa pumunta ka sa impyerno na buo ang kamay mo. At sa paa ay ganun din. Ang kasalanan ay matindi pa sa ketong, sapagkat ang ketong mahihiwalay ka sa mga tao, pero ang kasalanan ihihiwalay ka sa Diyos. At mas matindi pa yan sa lahat ng kahit anong unos, sapagkat ang unos sa lupang ito nagagawa ng remedyo, nare-rehabilitate yung mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Pero ang kasalanan ay nag-iiwan ng pilat sa kaluluwa. At paminsan-minsan, inaaniyan hanggang sa ika-4 na salinlahi ng lahat ng napupuot sa Diyos. Maaaring sisihin ng tao ang kanyang kapalaran sa buhay. Subalit sa huli, ang kaluluwang nagkakasala siya ang mamamatay. Walang sino mang taong magsasabing mahirap siya kaya siya makasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin, mahirap lang kasi ako, kaya gumagawa ako ng kasalanan. May konsyensya ang tao na magpasya para sa mabuti. Hindi pwedeng sisihin ng tao ang kanyang pagkakasakit para sa paggawa ng kasalanan. Kaya isipin mo, maiintindihan ng Diyos yung pagkakasakit. Maiintindihan ng Diyos ang kahirapan natin. Pero ang kasalanan, hindi niya iintindihin yan, parurusahan niya yan. At kung sa palagay natin, pinapatawad tayo ng Diyos ngayon, isipin mo na ilang beses kung anong kabayaran niyan. Ang kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Diyan ang kabayaran niyan.
Hindi namatay si Kristo para wag na tayo magkasakit. At hindi namatay si Kristo para iahon niya tayo sa kahirapan. Sa daigdig na to magkakasakit tayo at mahihirapan tayo at dadaan tayo sa maraming kalamidad. Pero dahil sa kamatayan ni Jesucristo, may buhay na walang hanggan tayo sa Diyos. Sisihin mo ang dyablo kung bakit pupunta ka sa impyerno. Pero sa totoo lang yan, tinutukso ka lang ng dyablo, pero sa huli ikaw di na nagpapasya. Kaya hindi natin pwedeng sisihin si Satanas. Kasi si Satanas tinutukso ko Sisihin natin lahat ng pwede nating sisihin. Sa huli, ikaw rin naman na nagpapasya niyan. Mabuti pa yung sakit mo, hindi mo pinili. Kahit yung mga nagbibisyo, ayaw nilang magkasakit. Totoo lang. Dumarating sa kanila ang sakit na parang bagyo. Isang parusa na akala nila matatakasan nila. Parang kagaya ng utang na lumobo ang interes, pero sa dulo, walang taong may sakit na pipili ng sakit. Na hindi natin pipiliin ang lindol, hindi natin pipiliin ang bagyo. At alam ko namang walang pumiri sa atin ang mahirap na buhay. Maaaring dumarating yan bilang parusa, pero hindi natin yan pinili sa una sa lahat. Pero ang kasalanan na madalas minamahal natin, pinipili natin, at madalas pinagpapalit natin kay Kristo. Kaya sinabi ko na ang kapatawaran ng kasalanan ang pinakadakilang himala. Sapagkat para iligtas mo ang tao dyan, hindi lang kapatawaran ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay kapanganakang muli. Ang kailangan niya ay lubusang pagliligtas. Ang kailangan niya ay banal na espiritong gagabay at mananahan sa kanyang puso. Kaya napakadakila na makasumpong tayo ng kapatawaran kay Kristo. Doon natin maipapakita na matapos maghimala ng Diyos sa ating mga buhay, tayo naman ay lumalakad sa kanyang mga aral na pundasyon ng ating mga gawang mabuti. Kagaya ng nangyari kay Mateo na maniningil ng buwis. Ang pagpapatawad ng mga kasalanan ay hindi nagtatapos sa salita lamang, kundi sa pagtalikod sa kasalanan at pakikisama sa Panginoong Hesukristo. Ang sumulat na ebanghelyong ito ay mismong nagpapatotoo patungkol sa nakita niyang kapangyarihan na higit sa kayamanan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, na nasa Panginoong Hesukristo lamang. Yan ang salita ng Panginoon sa atin ngayong umaga. At mamayang hapon, loloobin ng Panginoon. Titignan natin yung maliliit na bahagi chapter 8 verse 2. Hanggang verse 4. Ang pagpapatawad ay nasa Panginoon palagi. Pero ang kailangan natin, makita natin yung kapangyarihan ng pagpapatawad. Maraming tao na paulit-ulit humihingi ng tawad pero hindi nagbabago ng gawa. Ang kailangan doon ay hindi lakas ng loob. Hindi determinasyon ang kulang doon. Ang kailangan doon pagpapasakop kay Kristo. Ang kailangan doon himala. Himala. At doon mo makikita kung bakit inilagay tayo ng Diyos sa daigdig na to. Niligtas niya tayo pero nasa sanlibutan pa rin tayo. At taglay pa rin natin ang mga kahinaan natin sa luma nating pagkatao. At ako'y nagtatanong bakit.
Ito ang sagot. Para makita mo na ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkukonsinti kung hindi nagtutuwid. Ito ay naglilinis, ito ay nagbabago. Yung mga hindi natin inaral nung tayo'y wala sa Diyos, yung mga panahon na tayo'y hiwalay sa Kanya, ngayon inaaral natin at para tayo nagsisimula na parang bata. At yun naman dapat. Sinabi ng Panginoon na hindi tayo tutulad sa isang maliit na bata, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At makikita ng sanlibutan, ang kasalanan ang magdadala ng tao sa impyerno. Pero may solusyon doon. Itong solusyon doon ay ang biyaya ng Diyos. Yan ang biyayang nakikita ng mga tao sa atin. Na tayong mga Kristiyano, marunong tayong matuto sa ating mga pagkakamali. Marunong tayong magsisi. Marunong tayong mag-ayos ng mga gusot natin. Makikita ng sanlibutan na sa ibang parte ng buhay natin meron tayong pintas. Pero makikita nila na ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin sapagkat patuloy tayong tinuturuan nito at hinuhubog nito. At yan ang tema natin sa anniversary. Na napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Paano nila nakikita ang biyaya ng Diyos? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Kaya nararapat lamang, mga kapatid, na kapag tayo ay nagkakamali ay dapat natututo tayo. Hindi na tayo mga bata na pag tayo tinutuwid ang ginagawa natin nagmumukmuk. Sayang ang 5 minuto ng pagmumukmuk. Hindi na tayo bata. Maraming mga Kristiyano na hindi marunong tumayo. Para mga bata na iiyak muna bago tumayo. Ipakita natin sa sanlibutan na hindi tayo mga perpektong mga tao. Hindi tayo malalakas na mga tao. Pero mabiyaya ang Diyos sa atin kung kaya't di na natin ginagawa yung mga bagay na minsan bumagsak tayo. At kung tayo ay nanghihina ang mga tuhod natin at ang ating mga isip at puso, lumalapit tayo sa Panginoon. At kung paminsan-minsan kailangan tayong disiplinahin, tayo ay nagpapasakop sa proseso. At hindi natin pinapangunahan ng Panginoon. Yan ang maturity. Wala akong makitang Kristiyano pagkatapos na makita kung gaano kadakila si Kristo. Ay hindi paglilingkuran si Kristo ng buong puso, buong isip, buong lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ikaw ang may kapangyarihan na magpagaling ng mga may karamdaman. Ikaw ang may kapangyarihan na magbago ng panahon. Ikaw ang may kapangyarihan na magpalaya sa masasamang espiritu. Oo, kahit sa pangangaral namin ng Ebanghelyo, ikaw ang may kapangyarihan para ang aming mga pinangangaralan ay tunay na malinis at panahanan ng iyong Santong Espiritu upang sila'y makapahayag ng pananampalataya at pagsisisi at makalakad na ngayon sa iyong kalooban upang sila'y madala mo sa bagong buhay. Lahat ng ito'y gawa mo at ito'y epekto ng iyong salita. Ikaw rin ay may kapangyarihan sa kamatayan.
Kami buhay hanggat hindi mo sinasabi na kami mamamatay. Hanggat may plano ka sa buhay namin, kami mabubuhay. Kaya't inaalay namin sa iyo ang aming buhay. At magampanan namin ang iyong kalooban habang kami humihinga. At higit sa lahat, ikaw ang may kapangyarihan sa aming kaligtasan. Niligtas mo kami noon, nililigtas mo kami ngayon, ililigtas mo kami hanggang wakas. Lahat ng mga tunay na nagsisampalataya sa iyo, lahat ng mga nagkaroon ng banal na espiritu, lahat ay bibigyan mo ng puso na makaunawa. Naintindihan ka namin noon, maiintindihan ka namin ngayon. At maiintindihan ka namin hanggang wakas. Hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa isang bagong langit at bagong lupa. Paigtingin mo ang aming pag-asa sa iyo. Ang aming pananampalataya, ang aming pag-ibig. Panginoon, salamat sa pagkakaligtas mo sa amin. Tunay nga. Tunay. Wala nang ibang ebidensya ng salita mo ay buhay. Maliban sa binago mo ang takbo ng aming isip at puso. At oo, sa tuwing nagsasagawa kami ng iyong salita, kami napapanatag. Kami nabubuo. Kami nagliliwanag. Kami napapakumbaba. Kami nagtatagumpay sa tukso at sa sanlibutan at sa gawa ng diablo. Inaalis mo ang lahat ng mga natitirang Diyos-Diyosan sa aming puso. Tinudurog mo ang aming kayabangan. Binibigyan mo kami ng talino para huwag maubos ang aming lakas sa daigdig na ito nang wala kaming napakinabangan sa iyong salita. Tunay na ang salita mo ay makapangyarihan. Na sa aming pakikinig at pagsasagawa nito, itinatayo mo ang aming buhay sa isang matibay na bato. Hindi namin katatakutan ng mga unos sapagkat ikaw ang Panginoon ng mga unos at bagyo at lindol. Ikaw ang Panginoon na may kakayanang bumuhay, ikaw ang Panginoon na may kakayanang pumatay at may kakayanang bumuo at kayang magwasak. Ang Panginoon na kayang magpayaman, ang Diyos na kayang magpahirap, ang Diyos na kayang magpalusog at ang Diyos na kayang magbigay ng sakit na walang kagamutan. Ikaw ay Diyos na ginagawa mo ang gusto mo. Ginagamit mo yung mga tinanggihan ng sanlibutan at nagpakumbaba sa iyong harapan at winawalang kabuluhan mo ang mga palalo. Purihin ka, O Diyos, sa iyong pagka-Diyos. Sa salita ni Kristo, nakita namin ang iyong pagka-Diyos at ang iyong kabanalan at ang iyong buong karunungan. Kami nagpapakababa sa iyo at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Kami humihingi sa iyo ng talino, paano ka namin luluwalhatiin, paano namin masusundan ang iyong yapak, paano namin masusunod ang iyong mga utos? Anong mga prinsipyo ang naghihintay sa amin sa pagpapatuloy ng chapter 8 sa pagpapalawak ni Kristo? Panginoon, bigyan mo kami ng katapangan na ipangaral ang iyong salita at iunat mo ang iyong kamay para umayos ng buhay at magpagaling at humipo ng puso ng tao para sa kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus. Sumaamin nawa ang pagpatnubay ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, nakikita mo ang katapatan ng aming puso. At hatulan mo kami, Panginoon, ayon sa iyong nakikita. At baguhin mo kami ayon sa nakikita mong hindi nararapat, sa nais mong nararapat sa amin. Buuin mo ang iglesyang ito bilang kamukha ni Kristo. Hindi sa espiritu ng pagkakanya-kanya at pagtatalo-talo o pagkakampi-kampi, kundi sa espiritu ng pagkakaisa, yung mga taong magpapasakop sa iyong salita sa lugar na ito. At kagaya ng iniutos mo sa amin, nananalangin po kami ng mga kamanggagawa. Nalalaman namin na kami ang mga unang katugunan sa mga pananalangin ito. Gayunpaman, humihingi pa rin kami ng dagdag na katuwang.
At bigyan mo rin kami ng talino. Sapagkat kagaya namin, hindi kami nabuo ng magdamag. Totoo lang, marami sa amin na ilang taon na ang lumipas ay parang hindi pa rin natuto. At yan ay totoo. Kaya humingi kami sa iyo ng talino sapagkat ang mga tao na dadalhin mo sa amin ay nangangailangan ng proseso. Nangangailangan ng paghubog, nangangailangan ng pag-intindi, nangangailangan ng pagbuo na kagaya ng pagbuo mo sa amin. Magpadala ka ng mga manggagawa at gamitin mo po kami sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen.